Huwag muna kayo magalit mga binibini. Mangyari kasi hindi pa ito tapos. Wala pa itong kulay. Paumanhin, narito na ang inyong merienda. Cinderella, sabihin mo nga sa akin kung saan mo napulot ang pintor na ito. Hindi siya magaling. Nakita ko siya sa bayan noong nakaraang linggo. Inakala ko pong mahusay siya, kaya siya po ang dinala ko rito. Kung alam ko lang na palpak ka, ako na lamang sana ang naghanap ng pintor. At ikaw, makakalis ka na. Ah? Kukuha na lang kami ng ibang pintor. Yung totoong mahusay sa larangan ng pagpipinta ng dibuho ng isang tao. At pagkatapos na tayong maipinta, ay ipapakita natin sa prinsipe ang kinalabasan at siyang magugustuhan niya ako! Maganda mong kahiyan, Katrina. At sana'y wala pang ibang nagpapakita ng litrato nila sa prinsipe upang hindi tayo maunahan sa ating binabalak. Huwag ka munang umalis. Pero pinaalis na nila ako. Hindi ko kagustuhan ang nangyari kanina. Sana'y pagpasensyahan mo na sila. Walang anuman yan sa akin. Sadya yatang may mga taong tulad nila. Teka, kung hindi ako nagkakamali, gawa ito ng pintor na si Zore. Kilala mo siya? Oo naman. Walang pintor na hindi nakakakilala kay Zore. Napakagaling niya kung gumuhit at magpinta. At isa sa mga dahilan kung bakit ako naging isang pintor, dahil nakita ko ang mga gawa niya. Isa yan sa mga paborito ng aking ina, kaya't iniingat-ingatan niya ito. Alam mo bang mahirap humanap ng gawa ni Zore? Alam mo, matagal ko ng pangarap na makita si Zore. Nalalaman mo ba kung saan siya nakatira? Ayon sa mga bali-balita, kasalukuyang naninirahan si Zore sa isang lumang kastilyo malapit sa palasyo ng Esmeralda. Malapit sa palasyo ng Esmeralda? Ang puso ng pintor. Ang larawan na yan, ang isa sa mga paraan upang malaman ni Leonard na siya ang susunod sa aking trono kapag ako ay nawala na. Subalit, ang huling balita ko sa pintor na gumawa niyan ay tumigil na sa pagpipinta at hindi ko na alam kung saan siya nakatira. Tungkol po sa pintor ay huwag kayong mag-alala. Ako po ay may nakikilalang mahusay sa larangan ng pagpipinta. Kung ibig ninyo idadaling ko roon ng mahal na prinsipe upang doon siya ipinta at tinitiyak ko sa inyong hindi ako mapapahiya. Sinasabi ko na nga ba't maaasahan kita, Saral? Marami pong salamat sa papuri, mahal na hari. Ipinatawag niyo raw po ako. Makinig ka, Leonard. Kayong dalawa ni Saral ay tutungo sa isang magaling na pintor at doon ka magpapagawa ng iyong larawan. Si Zaral at ako? Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo mainip sa gagawin niya. Tama ka. Hindi ka magiging ligtas kung ibig mo susundan ko kayo. Alam kong may binabalak siyang hindi maganda laban sa akin. Kaya gagawa tayo ng paraan upang hindi mahulog sa kanyang bita. Ikaw pa rin ang pinakamahusay na pintor na aking nakilala. At kaya ako naparito ay upang humingi sa iyo ng isang pabor. Nalalaman mo ba ang pinapasok mo, Saral? Nalalaman ko po. At sa tingin mo sa pamamagitan ng halagang yan ay mapipilit mo akong magpinta? Sabihin lang po ninyo kung kulang pa. Hintayin mo ako rito kung ganon. Nakapagtataka, wala siya rito. Pero parang may naaamoy ako. Ang gaganda! Pagmasdan nyo! Napakaraming larawan ito at ang lahat ng yan ay gawa ni Zore. Wala akong alam sa pagpipinta, pero alam ko parang nakakatakot dito. Ano ibig mo sabihin? At sino naman kayo? Ipagpaumanhin niyo po, ibig ko lamang po makita si Ginoong Zore. At para ano, marami akong ginagawa. At wala akong panahong makipagbiruan sa inyo. At sa itsura mong yan, tila wala kang salapi. At wala akong ganang makipag-usap sa mga taong mahirap lang. Kaya po ako nagpunta, Ginooy, upang magpagawa sa inyo ng isang larawan. At may ibabayad ka naman ba sa iyong ipapagawa? Magkano po ba? 100 piraso ng ginto. Naku, wala po akong ganong halaga. Subalit sa aming tahanan po ay may isang larawang paborito ng aking ina. At parang sa akin na rin po yun. Kung ibig nyo, yun na lamang po. Basta ipinta nyo lamang po ang aking mga kapatid. Pakiusap po sa inyo, Ginoo. Alam ko pong hindi kayo naniniwala.
Salamat Sandali. lang. Ibig kitang makita sa liwanag. Napakaamo ng iyong muka. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang kaamong muka sa buong buhay ko. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Ginoo, ang pangalan ko po ay Cinderella. Kung ganon, maaari ba kitang ipinta? Pero nagkakamali po kayo. Ginoo, wala po akong ibabayad sa inyo na 100 piraso ng ginto. Hindi mo na kailangang magbayad. Akalain mo, Pachi, ipipinta ko ng dakilang pintor na si Zore. Katahimikan lamang. Opo. Huwag kang gagalaw. Opo. Ayos ka lang ba, Cinderella? Huwag mo akong alalahanin, Pachi. Masasanay din ako. Ano ba ito nangyayari sa akin? Parang bigla akong nakaramdam ng panghihina. Cinderella! 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 Cinderella, gumising ka! Sandali lang! Saan mo dadali ng babaeng yan? Hindi ko pa siya tapos ipinta! Ibalik mo siya rito! Pakiusap! Ibalik mo siya sa akin! Tegan! Tumigil kayo mo! Bumalik kayo rito! Hindi ko pa siya tapos ipinta! Matagal mo pa ba kami paghihintayin? Kung ayaw mong gawin ang pinagagawa ko, kukunin ko na sa labi. Mag-umpisa na tayo. Pwede mo ba sabihin ko ano na nangyari? Hindi ko sigurado kung maniniwala kayo sa akin. Dahil ako mismo ay hindi makapaniwala. Alam niyo bang nakatulog siya habang siya'y pinipinta? Pachi, pagwas ka niyo! Si Binibining po ulit! Kamusta na ang pakiramdam mo, Cinderella? Binibining Paulette, ano po nangyari sa akin? Bakit po ako nandito? Naalala ko na, ipininta ko kanina ni Ginoong Zore pagkatapos bigla ako nakatulog. Zore, ang dakilang pintor. Ang dakilang si Zore. Oo. Patuloy pa rin siya sa kanyang dating gawain. Kailangang makuha natin sa kanyang kastilyo ang larawan mong ipininta niya. Ano kaya ang binabalak ni Saral laban sa akin? At bakit dito niya ako dinala? At ano naman ang papel ng matandang yan? Saral, ginagambala mo ang aking modelo. Ang mabuti pa ay lumabas ka muna sa silid na ito. Masusunod, Zore. Huwag kang gagalaw! Anong nangyayari sa akin? Bakit parang bigla akong inantok? Ilang taon lang nakararaan nang si Zore ay manirahan sa liblib na lugar na ito. Sa lugar na ito niya pinag-aralan ang lihim ng salamangka na ginagamit niya ngayon kapag siya'y nagpipinta. Ang espiritu ng kanyang modelo ay pumapasok sa kanyang pinipinta. Pero paanong mangyayari yung Binibining Paulette? Malakas po ba talaga ang kanyang kapangyarihan? Oo, pero alam mo bang kilala talaga siya bilang tanyag na pintor noon? Hanggang mangyari sa buhay niya ang hindi inaasahan. Ano kung pangyayari yun? Masakit. Cinderella, ang mabuti pa siguro ay ako na lamang ang pupunta. Ngunit mapanganib po. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Zore, alam kong nariyan ka. Bakit hindi ka magpakita sa akin? Kasalukuyang may ginagawa si Zore. Hindi siya maaaring abalahin. At kung kayo'y naliligaw naman, maaari ko kayong matulungan. Kilala ko ang taong ito. Tama, siya si Duque Zaral. Pero anong ginagawa niya dito sa bahay ni Zore? Hindi ako naliligaw. Kaya ako na parito ay upang bisitahin ang aking kaibigan. Napakabuti mo namang kaibigan. Akala mo maliloko mo ko? Ay, naku, ang mga alaala.
Talagang napakahusay sa pagpinta ang kaibigan mong yan. Lalong-lalo na sa mga larawan. Sandali! Saan ka pupunta? Si Prinsipe Leonard? Ano ibig sabihin nito? Pakawalan mo ako! Alisin mo ang sakong ito! Pakawalan mo ako dito! Nanatili ka riyan habang hindi pa natatapos ang aming binabalak. Ano ibig sabihin nito? Hindi ganito ang pagtrato sa isang bisita! Pakawalan mo ako rito! Kung gano'n, hindi lang pala si Cinderella ang bibiktimahin niya, kundi pati na rin si Prinsipe Leonard. Sayang at nahulog ang aking mahiwagang baston. Si Pachi, siya lang ang paraan. Huh? Bili-bili po ulit! Kailangan niya ng tulong ko! Sigurado ka, Pachi? Niligtas ko siya! Sandali! Hindi to maaari. Ilang sandali na lang at tapos ka na, Prinsipe Leonard. At may sasakatuparan ko na ang gusto kong mangyari. Pachi, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Naku, saan kaya pupunta si Pachi? Hindi ako maaari magkamali. Kapag siya'y nagpipinta, ang espiritu ng kanyang modelo ay pumapasok sa kanyang pinipinta. Anong gagawin ko? Halos tapos na ang larawan. Sino ka? Kilala kita. Parang nagkita na tayo dati. Ginang, sorry! Cinderella! Patawarin niyo po ako kung umalis ako nang walang paalam. Mangyari kailangan ko po ng sariwang hangin. Hayaan mo. Tatapusin rin natin ang larawan mo. Hindi maaari. Kailangan ngayon na po. Hindi na po ako makakapaghintay pa, Ginoong Sore. Hindi maaari! May ginagawa pa si Ginoong Sore! Hindi mo siya maaari abalain! Malis ka na! Bitiwan niyo po! Huwag mo siyang palisin. Akong magpapasya kung sino ang aking nais ipinta. Wala ka pa rin karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Sore. May kasunduan tayo ipipinta mo ang mahal na prinsipe. Pero anong ginagawa mo ngayon? Ano ibig sabihin nito, Sore? Bakit mo yan sinusode? Kahit kailan ay wala pang lumapastangan sa akin ng ganyan. Sige na, Cinderella. Maupo ka na, ipipinta na kita. Opo. Pagbibigyan kita. Tulong! Tulungan niya ako makalabas dito! Dito na nga. Bili-bili po ulit! Pachi! Pachi, Paulette, kailangan dumating kayo sa taktang oras. Pachi, naririnig mo ba ako? Kailangan sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kailangan makuha mo ang mga larawan ni na Cinderella at Prinsipe Leonard. Pagkatapos ay itapon mo ito sa tubig. Yun lang ang paraan upang may balik ang espiritu nila sa kanilang mga katawan. At pagkatapos, hanapin mo ang aking baston. Kayo ang tanging pag-asa namin. Hanapin ko na! Asin na naman ito! Cinderella! Cinderella! Alas! Saan mo dati yung larawan yan? Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Pasalamat ka sa aking kapangyarihan sapagkat mananatili ang iyong kagandahan sa aking pinta, Cinderella. Anong ginagawa mo? Huwag mong sirain yan! Anong nangyari? Cinderella! Bakit narito ka? Cinderella, si Leonard to. Naririnig mo ba ako? Habang buhay na makukulong ang espiritu niya, dito sa aking ipinipinta. Anong ibig mo sabihin? Kapag natapos ko na ang isa niyang mata ay malalaman mo rin.
Narito na ang iyong baston. Magagamit mo na rin siya. Salamat sa inyo. Hindi ako papayag na gamitin mo ang iyong salamangka. Ibigay mo sa akin ang larawang yan. Hindi ka magwawagi sa aking kapangyarihan, Leonard. Subalit pagbibigyan kita sa labang ito kung papayag kang dalhin ko ang larawang ito ni Cinderella. Ano pang hinihintay mo? Bumalik ka rito! Ibigay mo sa akin ang larawan ni Cinderella! Hanggang dyan ka na lang kung ayaw mong masaktan. Hindi ito mapapasayo. May panahon pa ako. Pachi, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Bakit mo ako binigo? Bakit? Sa palagay ko, iligtas na si Cinderella. Ngunit mas mabuting hindi kanya makita. Tama siya. Tayo na, Leonard. Sige. Binibining Paulette! Nasaan na po ang prinsipe? Sa palagay ko, ipapauwi na ang prinsipe sa kanila. Salamat naman. Noong mga panahong yon, si Zore ang pinakatanyag na pintor sa kanayunan. Siya ang nagpinta ng mga larawan ng mga kilalang tao at kapita-pitagang mga hari at reyna. Lahat halos ay ibig na maipinta sila ni Zore. Hindi lamang siya hinangaan, kundi minahal din ng mga tao. Hanggang isang araw ay... Isang karamdaman ang gumimbal sa buong kabayanan. Marami ang nasawi. At ang karamihan sa mga nasawi ay yaong naipinta ni Zore, kabilang na ang mga tanyag at kilalang mga tao. At yun ang simula ng bulong-bulungan tungkol kay Zore, na siya ay gumagamit ng salamangka sa kanyang pagpipinta. At dahil doon siya ay nilibak at pinagtabuyan. At dito nga sa kastilong ito siya nanirahan. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na siya ay makapagkukulong ng espiritu sa kanyang mga pinipinta. Ginoong Zore, alam ko po kung bakit kayo nagkaganyan. Alam niyo bang bibihira ang mga taong katulad ninyo na may talento sa pagpipinta at pagguhit. Kaya kung maaari po, ipintan niyo ulit ako. Alam ko po namang hindi kayo likas na masamang tao, Ginoong Zore. Ano ka mo? Sa kapila ng kasamaan ko'y nais mo pa rin magpapinta sa akin. Maliit pa po ako, ninais ko na po mapapinta sa inyo, Ginoong Zore. Ngayon niyo pa po ba naman ako bibiguin? Ginoong Zore, huwag kayong mag-alala. Itinaboy na ng ulan ng masamang espiritong bumabalot sa kwadrong yan. Kaya't maaari na naman kayong magsimulang muli sa inyong pagpipinta. Salamat. Ibinalik niyo ang hilig ko sa pagpinta.